Noong 1995, dahil sa pressure mula sa mga negosyante at dahil sa isang napakalaking kapalpakan ng Colombian government kung saan ipinagsawalang bahala nila ang mga geological reports na nagbibigay ng babala na kailangan nilang magsagawa ng malawakang evacuation para sa kanilang mga mamamayan dahil sa banta ng pagputok ng bulkan. Ang kapalpakan na ito ay naging sanhi ng pagkamatay ng hindi bababa sa 25,000 na katao. Kabilang narito ang isang 13 taong gulang na batang babae na natrap ang buong katawan dahil sa landslide at sa lahar. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang kwento ni Omaira Sanchez Garzon, isang musmus na bata na dumanas ng hirap at pagdurusa. Sa loob ng 60 oras, ang kanyang katawan ay nakabaon sa pinaghalong putik at lahar. Isang napakalungkot na pangyayari kung saan walang kahit isa man sa mga nakapalibot sa kanya ng mga rescuer ang nagawang mailigtas siya sa isang kalunos-lunos na pangyayari. Ako po si Royzy and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. ...169 kilometers mula sa kabisera ng Colombia na Bogota City, matatagpuan ang bayan ng Armero, isang masaganang bayan na sinasabing responsable para sa malaking bahagi ng rice production ng bansang Colombia. Kilala rin ang bayan na ito sa produksyon ng bulak at kape. Mayaman sa sustansya ang lupa sa bayan na ito kaya naman laging masagana ang kanilang mga ani. Ito ay sa kadahilan ng katabi lamang ng Armero, ang bulkan ng Nevado del Ruiz o mas kilala rin bilang La Mesa de Herveo. Noong August 1994, napansin ng grupo ng mga geologists ang hindi normal na pagtaas ng volcanic activity sa Nevado del Ruiz. Nabubuo ang maliliit na mga volcanic eruption sa pinakabunganga ng bulkan na ito. Base sa mga gas analysis, hindi rin normal ang pagtaas ng amount ng sulfur dioxide at carbon dioxide sa bulkan, isang palatandaan na hindi stable ang Nevado del Ruiz. Dahil dito, agad na nagsagawa ng report ang mga scientist at ang mga volcanic experts para ipaalam sa Colombian government ang posibilidad na magkakaroon ng malawakang volcanic eruption sa kanilang bansa anumang oras. Ayon sa kanilang isinumiteng report, may nabubuong malakas na pressure sa magma ng bulkan at malaki ang magiging pinsala nito sa syudad at mga bayan na nakapalibot dito. Kalakip din ng mga dokumento ang ilang mga disaster preparedness drills at mga techniques kung sakaling magaganap nga ang kanilang kinatatakutang pagsabog ng bulkan. Ipinadala ng mga siyentipiko sa gobyerno ang report na ito at bago nga sila tuluyang umalis sa Colombia, nag-iwan pa sila ng seismograph equipments na magagamit nila para makita ang mga early warning signs ng pagputok ng bulkan. Sa kabila ng mga dokumento at mga warnings mula sa mga eksperto, hindi nakinig ang kanilang gobyerno dahil na mga panahon na ito, ang kanilang atensyon ay nakafocus lamang sa iisang tao, kay Pablo Escobar. Sa mga panahon na ito, naging kalmado ang mga sumunod na mga buwan kaya inisip nila na hindi totoo ang sinasabi ng mga geologists. Pero sa pagpasok ng September 1985, dito na nagsimulang magparamdam ang bulkan sa mga lugar na malapit dito. Nagpakita ito ng mga tectonic activity sa pamamagitan ng mga mahihinang lindol. Kahit na nag-iwan ng mga seismograph equipment ang mga scientists na unang nakapansin sa abnormal na galaw ng bulkan, wala naman sa kanila ang marunong gumamit nito. Dahil sa mga nagaganap na lindol at pagbuga ng abo ng bulkan, nagsimula ng magpanik at matakot ang mga tao sa mga nangyayari. Hindi kasi sila nabigyan ng mga importanteng impormasyon ng Colombian government hinggil sa status ng bulkan, kaya naman naniniwala ang marami na dormant pa rin ang bulkan na ito. October 1985, gumawa ang mga lokal na opisyales ng hazard map para ipakita kung anong mga lugar ang apektado, kasama ang mga bayan ng Morillo, Santa Isabel at Libano sa mga nanganganib na mabagsakan ng volcanic ashes at mga bato na ibubuga ng bulkan. Ang mga bayan naman ng Marikita,
Chinchina at Armero ay delikado rin sa oras na sumabog nga ang bulkan na ito. Ipinamahagi nila ang hazard map na ito para magbigay ng babala sa paparating na panganib. Gayunpaman, hindi ito naipamigay ng maayos, lalong-lalo na sa mga lugar na pinaka-apektado. Isa ang Columbia Institute for Mining and Geology o mas kilala bilang Enjominas sa mga naging vocal sa pagbibigay ng babala sa mga tao. Pinayuhan din nila ang marami na kailangan ng mass evacuation dahil sa banta na dala ng bulkan. Bukod kasi sa lahar, mayroon ding mga ice glaciers sa bunganga ng Nevado del Ruiz. Inakusahan naman ng Colombian Congress ang Scientific and Civil Defense Agency na tinatakot lamang daw nila ang mga tao. Imposible di umano na pumutok ang Nevado del Ruiz dahil 69 years na nga itong dormant at nung huli nga itong pumutok ay hindi naman ganon kalakas ang impact nito noong 1945. Dagdag pa rito, nakatuon din ang atensyon ng Colombian government sa gyera nito laban kay Pablo Escobar. Kinontra rin ng mga negosyante ang pamamahagi ng hazard map na ito at nanindigan silang magbibigay ito ng malaking kalugihan sa ekonomiya ng kanilang bayan. Pinagbintangan pa nga nila ang Enjominas na siya raw nagpapasabog malapit sa bulkan na nagiging sanhi di umano ng mga pagyanig. Sa kabila nito, sinubukang pakiusapan ng grupo ng mga scientists, geologists at volcanologists ang gobyerno na bigyan ng pansin ang panganib ng pagsabog ng bulkan na ito sapagkat lahat ng senyales ay ipinapakita na nga nito. Hinikayat din nila na bigyan ng babala ang mga tao para makalikas na ang mga ito habang may panahon pa. Sa kasamaang palad, tila naging bingi ang kanilang gobyerno. Samantala, nailathala sa mga pahayagan ang isa pang version ng hazard map kung saan hindi dito nakalagay ang kompletong detalye ng mga lugar na nanganganib sa pagsabog ng bulkan. Bukod dito, inisip ng maraming tao na hindi tatamaan ang kanilang lugar dahil nga sa nakakalitong mga kulay na ginamit sa mapa. Kaya naman naging kampante sila at nagpatuloy sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. November 13, 1985, bandang alas 3 ng hapon, nagsimula na nga ang pagputok ng Nevado del Ruiz. Naglabas ito ng makakapal na mga usok at nagbuga ng volcanic ashes at mga rock fragments na umabot sa layong 30 kilometers. Agad na nakipag-ugnayan ng local civil defense director sa Enjominas para magsagawa ng evacuation sa mga apektadong lugar. Sa pagitan ng 5 PM at 7 PM, biglang tumigil ang pagbagsak ng mga abo kaya naman panandaliang kumalma ang taong bayan. Sa utos ng mga lokal na opisyales, pinauwi nila mga tao dahil sa isiping wala nang banta sa kanila ang pagputok ng bulkan. Sinubukang kontakin ng mga local officials ang Red Cross na siya namang nag-utos na magsagawa ng mass evacuation sa mga apektadong lugar. Sa kasamaang palad, ang malalakas na mga kulog at kidlat ay naging sanhi ng pagkakaroon ng mga electrical problems sa communication services ng ilang mga bayan na malapit sa bulkan, kaya hindi nga nakarating sa kanila ang mensahe ng Red Cross. Dahil sa malakas na ulan at sa naunang iniutos ng mga lokal na opisyales, nanatiling nasa loob lamang ng kanilang mga bahay ang mga residente. Sa pag-aakalang ang malalakas na dagundong ay mula sa kulog at kidlat. Hindi pumasok sa isip ng mga tao na ito pala ay isang paparating na dilubyo ng lahar. Naglabas ang tinatayang 35 million tons ng erupted materials ang bulkan. Kasama na nga rito ang lava at umabot sa Volcanic Explosivity Index o VEI-3 ang pagsabog na ito. Halos 2% ng ibinuga ng bulkan ay solid materials. Natunaw naman ng mainit na lava ang mga ice glaciers at ang mga snow sa bunganga ng bulkan na sumama sa rumaragasang lahar pababa sa iba't ibang mga bayan na nakapalibot dito. Bago maganap ang napakalaking dilubyo sa bayan ng Armero, napakatahimik ng gabing iyon dahil lumipas na nga ang malakas na ulan. Pero pagpatak ng 11:25 ng gabi, biglang nawala ng kuryente sa buong bayan. Walang balita mula sa mga radyo at nabalot sa kadiliman ang buong bayan ng Armero. Nagsimula ng umagos ang tubig sa bawat kabahayan. Sobrang lamig ng tubig dahil nahalo na rito
ang mga natunaw na yelo. Noong una, inisip ng mga tao na normal lang ang pagbaha na ito kaya hindi na nila naisipang lumikas pa. 11:35 ng gabi, dito na nagsimulang gumulong ang unang bugso na rumaragas ang lahar sa bayan ng Armero. Tinatayang nasa 100 talampakan ng taas ng lahar ng pinaghalong mga putik, malalaking volcanic rocks, maging mga malalaking kahoy at kung ano-ano pang mga bagay na naipon at umagos sa bilis na 160 kilometers per hour. Agad na nabaon sa lahar ang malaking bahagi ng Armero sa loob lamang ng ilang minuto. Lahat ng madaanan ng mapaminsalang lahar ay agad na nawasak. Mga kabahayan, sasakyan at mga ari-arian, hindi naman bababa sa 25,000 na mga residente ang agad na nasawi. Sa ikalawang pagragasa ng lahar sa bayan na ito, hindi na ito ganong kabilis pero ang pagdaloy na ikalawang lahar ay parang simentong isinarado na ang libingan ng mga namatay. Tangay din ang ikalawang bugso ng lahar ang mga matatalas at maliliit na piraso ng mga volcanic rocks at iba pang mga bagay na talaga namang nakahiwa sa mga katawan ng ilang mga masiswerteng nakaligtas sa dilubyo. Mas makapal din ang lahar na ito kumpara sa nauna dahil nga sa mga putik at mga clay na bumubuo rito. Sa pag-agos ng ikatlong lahar sa bayan ng Armero, mas marami pa itong dinalang putik na lalo pang nagpabaon sa kabuuan ng mga apektadong lugar. Aabot sa halos 2 oras ang pagragasa ng lahar na naglibinga sa buong kabayanan. Nang sumunod na araw, dumating ang mga rescuers at talaga namang nalumo sila sa kanilang nakita. Isang bayan na literal na nabura sa mapa at nabaon sa makapal na putik at lahar. Libo-libong mga patay na katawan ang nagkalat. Maraming mga tao ang nalibing ng buhay sa putik, sumisigaw dahil sa sakit at humihingi ng tulong, umaasang maaalis sila sa mga kalunos-lunos na sitwasyon. Sobrang daming problema ang kinaharap ng mga rescuers, katulad nga ng mga sira-sirang kalsada na nabaon sa lahar kaya naman hindi nila maipasok ang mga importanteng mga kagamitan na kakailanganin sa rescue operation. Bukod dito, tinatayang may lalim na 15 feet ang malalambot at makapal na putik at clay mula sa lahar kung saan nakabaon ang mga katawan ng ilang mga survivors kaya naman sino mang lumusong ay agad ding lulubog dito. Umabot ng 12 oras bago makagawa ng plano ang mga rescuers kung paano sila makakalapit na ligtas sa mga survivors. Kaya naman karamihan sa mga ito ay nasawi na rin dahil nga sa mga serious injuries na natamo nila sa kasagsagan ng trahedya. Wala ding mapupuntahan ng mga survivors na nakaligtas. Nasira din kasi sa pagputok ng bulkan ang kanilang mga ospital. At karamihan sa mga doktor ay namatay din sa naganap na trahedya. Sa tagpong ito, nakita ng mga rescuers ang isang kamay mula sa tambak ng mga putik at mga sira-sirang mga bubong. Kumakaway ito at tila humihingi ng tulong. Sa mga sumunod na oras, nagawa nilang maalis ang mga nakaharang na mga bagay at doon nila napagtanto na ito pala ay isang 13 taong gulang na batang babae na natrap sa makakapal na putik at lahar. Ang batang ito ay si Umayra Sanchez Garzon. Makikita sa kanyang mga mata ang takot, subalit nabuhayan ang kanyang loob na magiging maayos din ang lahat dahil nakita nga niya ang mga rescuers. Sinubukan siyang iangat ng mga rescuers mula sa madumi at maputik na tubig pero kalaunan ay napagtanto nila na naipit ng malaking piraso ng bato at mga nasirang bubong ng bahay ang mga paa ng batang babae. Kung itutuloy nila ang paghila ay siguradong mababali ang kanyang mga paa. Bukod dito ay mahigpit din ang pagkakayakap kay Umayra ng kanyang patay na tiyahin. Ayon sa mga nakasaksi na mga journalist, natrap hanggang leeg ang kanyang katawan. Noong una, puno ng pag-asa at positibo pa si Umayra na makakaligtas siya sa nakapanlulumong sitwasyon na ito. Pumayag din siyang magpa-interview sa journalist na si German Santa Maria Barragan. Sa katunayan, kumakanta pa nga siya habang kinakausap ng mga tao. May mga pagkakataon na nagdadasal si Umayra, lalo na kapag natatakot at umiiyak pa nga siya. Paminsan-minsan, humihingi rin siya ng matatamis na pagkain at maiinom.
Noong ikatlong araw ng kanyang kalbaryo, dito na nagsimulang mag-hallucinate ang batang babae. Sumisigaw siya na ayaw niyang malate sa school. Nabanggit din niya ang kanyang exam sa math. Bago siya tuluyang malagutan ng hininga, namula ang kanyang mga mata, namamaga ang kanyang muka at namumutla at namuti na ang kanyang kamay. Hiniling pa nga ni Umaira sa mga taong nakapalibot sa kanya na iwan na siya para makapagpahinga sila. Sinubukan pang bumalik ng mga rescuers bit-bit ang water pump para subukan sa huling pagkakataon na iligtas ang buhay ng batang babae, pero napaka-imposible na dahil natuklasan nilang ang pagkakayuko ng tuhod ng bata ay parang nakaluhod habang nadadaganan ito ng mabigat na concrete na door frame. Kung aalisin siya ng sapilitan ay siguradong mababali ang kanyang mga binti. Dahil naman sa kakulangan sa mga surgical equipment para iligtas siya kung sakaling kakailanganing putulin ang kanyang paa, sumang-ayon na rin ang doktor na kasama nila na mas magiging makatao sila kung sakaling